Okay. So, good evening again, top-down analysis, support and resistance, So, yung ginagawa natin yung top-down analysis because we wanted to place our support and resistance doon sa mga significant. Bakit significant ang monthly? Kasi nga monthly siya kumbaga mas strong yung mga price na 'yan. Imaginein mo yung price dito, huminto dito sa month ng October at huminto rin dito sa month ng October. Ito yung low, ito yung high. And then between this September high and October low, ito yung support zone natin. So, ako kahit na matagal na akong chart analysis, lagi ko pa rin talagang ginagawa yan. Hindi ko yan inaalis na nagta-top down analysis ako kasi yan yung kabuuan ng chart na makikita mo. Dati tamad ako dyan kasi nga iniisip ko, nakakatamad naman. Pero hindi. Malaking bagay sa inyo yan. What we will do on the lower time frame as low as 1 minute will be the same sa higher time frame. Kasi yung candlestick psychology is parehas lang naman. Katulad nito, di ba? Let's say itong October na to. Ano ba ibig sabihin ng candlestick na yan? Pag binasa mo yung candlestick ng monthly, parehas din yan ng lower time frame. Walang pinagkaiba yan, parehas na parehas. Pag in-interpret mo yan, parehas yan. Yung price mag-open dito, bababa dito, tataas, ito ang high, bababa uli, ito ang low. Pag pinaliit mo yan sa 1 minute, yun din ang psychology niyan. Walang pinagkaiba. Magkakatalo lang sa time. Ito isang buwan. Kaya let's say, iniisip natin, darating dito yung price from here to here, sabi natin, ha? So, matagal. Pero kung nasa 1 minute ka, mabilis yan. Doon magkakatalo. Pero yung psychology, parehas lang. Tulad nitong monthly na to, di ba? Anong psychology nito? Umakyat siya. Pero sa pag-akyat niya, nagkaroon ng rejection yung seller. Diba? So ngayon, the following month, ito, nag-open din dito, parehas lang din, nag-open dito, bumaba muna, and then tumaas, at makikita natin yung buntot sa taas is mahaba. Ibig sabihin, ang seller is still present. Andyan pa sila. Hindi nila basta-basta ibibigay yan. Wala naman talagang market na dire-diretso tumataas lang. Itong candlestick na to, although na makikita mo dito, solid dito on the monthly, pero sa loob niyan, grabe yan. Ang grabe yung price niyan. Hindi yan yung basta dumiretso lang pataas. But at least, on a higher time frame, monthly, for example, nakikita natin they are very bullish. Kaya lang, ang present dito, itong buntot na to. Ibig sabihin, nagre-reject yung seller. So, we have to consider ditong rejection na to. And at the same time, pag titingnan mo talaga yung, let's say talagang dumating sa punto na ito lang at ito yung naging itaas niya, pwedeng yan ngayon ay nagko-consolidate eh. Pwedeng ganyan yan. So, nagko-consolidate, ano ibig sabihin? Nag-iipon. Kung nag-iipon siya, at ang trend niya, dominant trend niya is uptrend, posibleng dito lalabas. Posible wala akong sinabi na dyan lalabas Kaya pagka na-maintain itong trend line na to,
at nagkaroon ng breakout dito, then nag-pullback, at nagkaroon ng mga rejection dito, rejection from the buyer, possible na ito na naman siya. At kung gaano to kalaki, malamang ganun din to kataas abutin. So, meron na akong ganyang klaseng plano on a higher time frame. Kaya lang, pag hinintay mo yan, napakatagal, mainip ka. So, we have to learn how to navigate yung chart on a lower time frame. So, that is our analysis on monthly. Tanggalin muna natin to. Tanggalin ko muna to. Yan. So, weekly. Yan. So, sa weekly, itong dalawang buntot na to, ito siya. Ito. Ito yung nandito sa buntot ng October. Nag-reject yung seller, so on the weekly, ito siya. And this is the 4th and 5th week of the month of October. Kaya itong lumabas na to na maliit na to, after ng downtrend na to ng correction, this is an uptrend, this is an correction. Ito ngayon, lumabas na maliit na candlestick, ibig sabihin, on the weekly basis, undecided siya. Then, following, 1 week kasi ito first week of November. So, 1 week, 5 days. Sa 5 days, nag-open dito, nag-close dito. Pero kung titingnan mo yung candlestick sa ilalim na buntot, buyers rejected, mas mahaba yung buntot sa baba. Ang lalim na niya, tapos inireject pa ng buyer. So, dumating yung mga buyer dito. So, that is the psychology ng mga buntot na yan. Hindi yan basta buntot. Iba, basta sa doji. What is doji? Indecision. Bakit indecision? Sabi, basta doji daw, indecision let's say, bumaba ito. So, nagkaroon ng doji, indecision daw yan. Which is tama naman, indecision. Pero ano ibig sabihin nun? Nag-open dito, nag-close dito, saan ba talaga tayo pupunta? Baba o itaas? O dito nga muna tayo sa gitna. Parang ganun yung idea. Then followed by second week. Ito. So, second week, nag-open dito. Then, walang low ito na mismo yung low niya pala. May low, pero ito na mismo. Pantay ng open. So, diretso nang umakyat yung price. Tapos, dito, pagdating dito, nireject ng seller yung buyer. So, since this is week 2 ng November high, asan ba to sa daily? This is week, so daily natin hanapin. Sa daily, eto siya. 1, 2. Thursday and Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Alam ko, yung iba sa inyo, ano niya kaya natatandaan? Yun yung idea ng kung bakit lagi mong dapat gawin. Although na, yung iba, nagtitrade sila different pairs. Ginawa ko rin yun dati, pero parang nahirapan ako. I don't know, ako lang siguro yun, pero kung ako sa inyo, if newbie kayo, stay with one pair. Kung natatakot kayo kay gold, mag-demo lang muna kayo. Ang maganda kasi kay gold, pag gumalaw, talagang pag nakuha mo, is talagang maganda siyang gumalaw. Kung magte-trade kayo na isang pairs na halos ayaw gumalaw, safe na safe, ayaw gumalaw, paano kakikita kung hindi gumagalaw yung tinetrade mo ng masyado? No? Dito ka na kay gold. At ang maganda kay gold, lagi siyang in demand. Bababa lang siya paminsan-minsan, pero just for correction purposes. So, again, ito yung Thursday and Friday. And then this is the Monday. No? Monday nung third week ng November. That was
November 17, Monday yon. November 18, 19, 20, and 21, today. Kung titingnan nyo yung high nito, high, 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 doon pa lang malalaman mo na sideways na kagad. Kasi pagka may idea ka na sideways yung daily, mag-trade ka man sa lower time frame, hindi mo isasagad na, iba isasagad nila, isasagad na dito. Eh, ayan yung mga yan eh. Yung mga yan, this will serve as your resistance. And this will serve as your support. So, kaya may mga line yan. So, ang topic natin, support and resistance, di ba? Okay. So, ngayon, may idea na tayo doon sa galaw nung week na to, halos sideways. Balikan muna natin yung weekly. Yan. Again, support and resistance, ito yung wag muna to kasi ito pa yung kasalukuyan. Ito yung week 3 ng November. Ito na lang. Last week ito yung low niya. So, long low na to, this serves as support. Yan, mapansin nyo, di ba? Nirespect nung price ngayon. And this is the high of this candlestick. Kaya lang, yung price wala pa dyan. Nandito pa eh. Nandito sa range na to. So, meron kang makikita ditong week 5 October high. So, ayun. So, from there, di ba, nirespect, nag-bounce pababa uli. Bumaba pa hanggang dito. Pagdating dito, nirespect na naman, umangat. At kasalukuyan ngayon, nasa ibabaw na naman ng week 1 November high. So, para sa akin, mas madaling maglagay ng support and resistance using this monthly time frame and weekly time frame kesa yung ginagawa nung una ako nag-aaral noon, sabi ganyan yun. Yan. Ganyan. Malamang inabot nyo rin yung ganito. Hanapin ko raw yung mga touches. Ito. Yan, maraming touches na yan. Yan. Eh, ano man tingin ko, sobra eh. Ito, yan, mga touches yan. Lagyan mo raw ng line yan. Di ako naman, nilagyan ng line. Sa sobrang dami ng line ko, hindi ko na alam kung ano talaga yung titingnan ko. Mga touches daw na yan, ayan, mga ganyan, ayan, o, ayan. Nagtatama naman talaga. Kaso nga lang, alin ba dito yung significant? Ba? Yun yung tanong, alin ba dito yung significant? So, but when you go higher time frame weekly, at nilagay mo itong mga, yan, nilagay mo yung mga line na yan, para sa akin, automatically, they are significant. Imaginein mo, itong candlestick na to, on a weekly basis, 5 days, hindi na bumaba dito. Ibig sabihin, yung price na to, na-maintain niya dito. And then, dito naman, on the 5 days na araw, eto, na-maintain niya yung price na yan at binagsak niya pa. And then, another high, binagsak niya pa uli. From being resistance, naging support. Then, ito, from support, naging resistance na naman. And at the moment, andito naman yung price. Lumalaro between week 5 and week 2. So, mapapansin nyo, yung mga nilagay na blue line, talagang lumalaban doon sa price. So, bakit blue? Bakit yellow? Pag bumaba ako ng lower time frame, nakita ko yung yellow, alam ko, monthly siya. Monthly to, ito, monthly to. Ito, monthly to. Ito, weekly to. Ito, weekly rin to, weekly. Ito, high ito ng isang linggo. Ito, high din na isang linggo. Ito, high din na isang linggo. Bakit? Ang ginawa ko sa high,
Kung mapapansin nyo, long dotted line. Long dotted line, yan. Pagka low, solid line. Low, solid line. Although na meron akong mga level na ganito, it helps a lot pagka merong mga ganong code. Okay, daily. Yan. Sa daily, ang nilagay ko naman red. Every high ng bawat candlestick, nilalagyan ko ng ganon. Day 1 high, week 3. Day 3 high. So, ayan ngayon. Kasi bakit? Pag nag-lower time frame ka, makikita mo yung price dito na lang gumagalaw sa loob niyan. Pero yung 1 hour, 4 hours, hindi na ako naglagay. Sobrang dami na ng line. Sobrang dami na ng line pag ganon. Nakakalito na rin. So, these are my support and resistance. Kung gusto nyong gayahin, nasa inyo. And then, mapansin nyo, tinanggal ko yung mga indicators. I have only one indicators na mapapansin kayo. Yung zigzag. Ayan. At least alam nyo na kung paano ko nilalagay ito. Let's say this is day 1 or Monday, November 17, low, red, solid line. High, red, long dotted line. Bakit red? Kasi daily. Ito, bakit blue? Kasi weekly. Bakit long dotted line? Kasi high siya. Ito, blue, weekly. Bakit long dotted line? Kasi another high na isang linggo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun. Ito, bakit blue pero solid line? Kasi low naman siya ng isang linggo. Asa naman yung high niya? Ando sa taas. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun naman yung pinakamataas ng isang linggo na to. So, it acts like a map para sa akin. Yan. Okay? So, yan na yung support and resistance natin. Lagay naman tayo ngayon ng consolidation. Bago yung move na to, ito yung naging impulse niya. No? Impulse dito. Very simple dito. Tapos, biglang nag-consolidate dito. The triangle. Pero ano yung na-meet ng triangle, di ba? Ito siya. Ito. This is the monthly support. Dito, na-meet niya na yan. Tapos, nag-create ng triangle. Then, yung triangle is like a consolidation. Yung iba, hindi sila nagte-trade sa triangle. Pero, binabantayan dapat yan. Kasi dyan nag-iipon yung mga institusyon. Babantayan dyan kung kailan malapit na siyang lumabas sa triangle. Yung iba, ang ginagawa nila, dito sila nagte-trade pag nakalabas na. Hindi. Dapat dito mo bantayan. And again, kung ano yung gagawin mo sa higher time frame, yun din yung gagawin natin mamaya sa lower time frame. Parehas na parehas. Kaya lang, mas mabilis. Kung ito, 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4, mamaya, 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto, 4 na minuto. Yun yung galaw. Kaya kailangan mabilis ka. Pero, parehas lang. You have to look for the consolidation like the triangle. You have to look for the breakout. You have to look for the pullback. And you have to look for the confirmation. And then, buy. Tapos, pag may nagpakita ng ganito, mag-out ka na. At least, kung ganyan ang nangyari sa'yo, nakakuha ka na. Let's say, yun, doon ka lumabas. 130 multiply by 10, 1,300 pips. Sa daily yan, ha? Sa lower time frame, hindi ganyan. So, ulitin ko. Higher time frame and lower time frame is the same. You need to look for a consolidation on a lower time frame. You need to look for a breakout, for a retest, confirmation, then pasok.
Kaya lang, wag naman yung pumasok ka rito, stop loss mo dito rin. Medyo lumayo ka doon sa triangle. Then, pag nagpakita, ito, dumiretso. Biglang nagpakita ng ganyan. Lumabas ka na. Bumaba man siya, medyo nabawasan yung kita mo, importante, safe ka na. Huwag mo na hayaan dumugo pa ng ganito. Tulad nito, nag-breakout. Tapos nauntog dito. Bakit kaya bumalik? Ano kaya yung dahilan ba't bumalik? So, daily, punta tayo ng 4 hours. Sige, daily muna, sige. Unang-una, dito nag-breakout. Usually, kung saan nag-breakout, i-retest niya yan. Ang tawag dito, retest. I-retest niya kung saan siya nag-breakout. Yung iba naman, ang tinahanap, fair value gap. For example, to. Ayun yung fair value gap. Ito yung breakout. Ito yung retest. Confirmation, pasok. Tapos, pagdating sa taas, ayun na. Ito na-break na to. So, lalo na to. Break na ng structure to. Pagdating dito, lumabas ka na dyan. Sayang naman to. Ganun talaga. Ganun talaga yung market. Yung iba, hindi sila lumalabas hanggat walang confirmation, pero yung iba, lumalabas na doon. Ayun. Pero kung lagi kang lumalabas ng ganyan, ito, kung din ito, indecision din to eh. Ibig sabihin nito, hindi pa naman siya siguradong bababa eh. Ito, pwede, dito ka na lumabas. Ito, confirm na medyo bababa na siya. Ito, this indecision, ito. Kasi yung iba, challenge, paano pumasok, challenge din, paano lumabas. Ako, dati, pag pumasok, lalabas na ako, kumita na eh. Tapos, biglang dumiretso, sayang. So, breakout, bumalik, ano kaya binabalikan? Ayun no, fair value gap. Tignan nyo, binalikan. Pag trader ka, nakakita ka ng fair value gap, ang tanong lang naman talaga sa'yo ay, maniniwala ka ba na babalikan? Kasi tulad nito, bumaba na, ay babalikan na yung fair value gap, umakyat pa uli. Pag akyat na ganon, babalikan kaya yung fair value gap. So, pagka may mga sign na ganito, tulad dito, bumagsak na ganito, possible na balikan niya talaga. Minsan kasi pag bumaba ganyan, aakyat pa uli. Mawawala na yung idea na, babalikan kaya talaga. And then magugulat ka na lang, eto na siya, binalikan na. Tapos na. Kaya lang, this is a counter trend. If this is the trend, this is a counter trend. So, yun yung bullish fair value gap. 4 hours to ha. Bakit? Kasi sa 1 minute, may fair value gap din. Yun yung references nila Aldrin at saka ni Mate Dustin, kadalasan, na binabalikan. Kaya lang, on a lower time frame. Tama ma, Mate Dustin. Si Mate Aldrin, nandyan na ba si Mate Aldrin? Yes, sir. Tama. Tama, ano? Si Mate Aldrin, nandyan na. Hindi ko napansin kanina pumasok. So, andiyan ka na ba, Mate Aldrin? Hindi ko makita yung pangalan. Wala yata, sir. Wala. Pa, no? Sige, okay. So, kung ano yung nangyayari sa higher time frame, ganun din yung nangyayari sa lower time frame. Katulad nito, di ba? Ito, binalikan nyo, no? Fair value gap. Kaya lang, ngayon pa isang fair value gap. Hindi pa binabalikan. Ito, binalikan to. Yan, no? Binalikan nga eh. Ito, binalikan din. Pero wala yung, hindi naman yung dire-diretso. May mga ganyan talagang galaw. So, binalikan yung fair value gap dito na bullish fair value gap. I mean, bakit bullish fair value gap? Kasi doon tumaas at saka nagkaroon ng bullish fair value gap. Any question about fair value gap? Bago ko'y diretso, yung paliwanag.
Sa mga newbie. Meron ba? You can unmute your mic. Fair value gap. Wala siguro, no? Fair value gap is between this candlestick, number Okay. 1, and number 2 candlestick, and number 3. In between the number 1 and number 3, number 1 high and number 3 low is the fair value gap. So, nilagyan ko ngayon, bullish fair value gap for hours that was November 10 nung mangyari. Ayun. Ito, dapat buburahin ko na yan, but for the sake of discussion, kaya nandyan pa rin yan. And at the same time, ayan, oh, binalikan na niya. Sarado na. Sarado na yung bullish fair value gap na yan. And then, nag-bounce. Ayun, nag-bounce sa afternoon. Ayun, indecision. So, this is November 18, ano? November 18, ayun, oh. Ayun, oh, na-close niya yung fair value gap, pero binalikan. 1-2. Kanina may nagpasa ng video. Ano yung pwedeng maging tawag dyan sa lower time frame? Time frame, 1-2. Anong pwede itawag dyan? Di ba double bottom? Sa lower time frame yan, double bottom. Eh, mate, hindi naman magkapantay. Regardless. Double bottom pa rin yan. Eh, meron pa nga isa, triple bottom pa nga ito. Eh. Kaya lang ito, I consider this as liquidity sweep. Do we need to check all time frames kung saan merong fair value, doon ka papasok ng trade? Depende kung anong trader ka. For example, bullish fair value gap on the 4 hours. Ito ngayon. Ito, tinamaan. Binalikan, double bottom. Yan. Pag open dito, bumaba muna, liquidity sweep. So, ito ngayon, no, di ba? This is high, lower high. Di ba? Break na structure. This is lower high and this is higher high. And at the same time, this is bullish engulfing on a key support. So, saan ka pwedeng pumasok? Pwede ka dito. If the fair value gap ng 4 hours ang ginagamit mo, so pasok ka dito. Pwede yan. At yung unang sinasabi ko kanina, as a trader, naniniwala ka bang babalikan yung fair value gap? Dahil tulad nito, bumaba, bigla umangat uli. Bumaba, o bigla umangat uli. Ay, hindi na siguro. Yung iba nito, ang ginagawa dito pa lang nagbabay na. Buy, bumaba. Andito yung stop loss. O, the stop loss pa. If your trading plan, di ba, may video yung pinapanood. If your plan is papasok on the fair value gap as what you are asking Mimi Chua, no, mate? Better stay with that. Mate, hindi na naabot. Ibig sabihin, that is a loss opportunity. Hindi naabot eh. If your plan is to trade when price is at a bullish fair value gap, November 10, at hindi dumarating doon, wag gagalaw. Mate, nandito na. Nandito na nga siya, kaso wala man lang confirmation. So, you had to wait for the confirmation. Anong confirm? Ito, this is indecision. This is a bullish engulfing. Confirm na, magsiship na siya. O, pasok na. Pasok. O. Okay? Ito ngayon, ito, di ba? Ayan yung blue, oh. Nakikita natin yung blue. So, pagdating ng blue, labas ka na. May tando pa yung fair value gap. Hindi naman iisa lang yung pwede nating gamiting references kung saan tayo lalabas. Some are very conservative. Tulad nito, dumating dito. Nakita mo to on a 4-hour basis. You can either lumabas ka na o maghintay ka pa, you go lower time frame. May resistance pa dyan. Ayun, no? Indecision, umangat konti, liquidity sweep, bumalik, o dito, labas ka na. Pag gusto mo pa rin medyo sharp yung kan mo, o baka ng 30 minutes. O yun, no?
Indecision, ayan, yan. Umangat. Liquidity sweep, bumalik. O, pagdating dito, o, di lumabas ka na. Kasi dalawa na yan, no? Dalawang 30 minutes na yan. O. Di ba? Yan yung, eto, dito lang, dito, tingnan nyo to. 30 minutes, 30 minutes. Di ba? Ito yung indecision. Ito yung pinaka neckline. Oh, let's say pumasok ka diyan. Ito yung pinaka next TP mo. Ito, asukatin natin to. $33 multiply by 10, 330 pips. Yan yung mga inaabangan nila Mate Dustin. Yan dalawang magkasabay na yan. 30 minutes yan. 30 minutes, 30 minutes. Downtrend na yan ng 30 minutes. Mate Dustin, ano ka nag-aabang? 30 minutes o 15 minutes? Sir, 15. 15, okay. Imagine niyo 15 minutes ito. Dalawang 15 minutes. Bababa sila sa lower time frame ng 1 minute. Kasi alam na nila yung 15 minutes is bearish. Bababa sila sa lower time frame. Oh. Tapos, hindi nila isasagad yung kanilang bawa. Magsushort sila dyan. Short. Ako talaga, ayoko nito eh. Kaya lang napipilitan ako eh. Ang gusto ko talaga swing. Magsushort sila dyan eh. Alam na nila, dalawa. Imagine niyo 15 minutes ito ha. O, sige, 30 minutes para hindi ko. Baka maguluhan pa iba. 30 minutes oh. Lagay natin dito. So, dito sa 30 minutes na to, kita-kita mo na this is downtrend. Ito lang ha, ito. Yung iba, kaya nakukan. Ang ginagawa na sinasagad. Hindi, dito lang. Dito lang. Ito yung next swing low eh. Ayan oh. Tama na dito. Labas na. Ang gagawin nila dyan, magte-trade dyan. Tatantarin nila yan. 1, 2, 3. Tatantarin nila yan ng 1. Pag umangat yan, wag na kayong mag-trade. Dito lang. Eh, mate, paano kung mali? Eh, ganun talaga. May mali din talaga. Natatalo rin yan sila. Pero pagka nag-trade ka rito, tapos pagdating dito ng price, sinundan mo pa, eh, eto na yung next tipin mo eh. Baka pagbalik niyan, nahuli pa yung win mo. Once na nagtadtad ka dito, nagtadtad ka ng entry dyan, yung multiple entry na ginagawa, di ba? Tinanong nyo naman, sinasabi lang, wala na nga silang stop loss eh. Although na, what if biglang nawalan ka ng internet? Walang stop loss yung trade mo. What could possibly na mangyayari? Sunog. Yes. Close. I'm telling you this so that you know ano yung pwedeng mangyari. Dahil hindi yan 100% na bababa kaagad. Pwedeng yan bumaliktad din. Oh, di ba? Pwedeng magbago isip niyan. Kung dati magkaalyado kayo, baka ituga ka niyan, di ba? Parang gano'n, no? So, wala kay stop loss. So, anong gagawin namin, mate? If you can put stop loss, put stop loss. Halimbawa, hindi naman kasi biglang gaganyan yan eh. Hindi naman biglang gaganyan yan eh. Bawa, mag-enter ka rito, tinadtad mo. Sabihin mo tinadtad mo ng 10. Oh. Hatakin mo yung isa. Makikita mo yung stop loss kagad. O, modify mo na, i-modify yung isa habang may time ka. Yun ang susunod mong gagawin. Di baling walang TP basta mayroong stop loss. Kasi, yung stop loss will stop your losses. Pero pag wala kang TP at TP na, pwede ka na magpunta ng bulk. Close mo na lahat. Pero pag wala ka stop loss at wala ka internet, ay wala na. Disgrasya na ang abutin na yan. Kaya I'm still reminding you, mag-practice kayo sa demo. Practicein nyo. 1, 2, 3 muna. Huwag nyong gagawin kaagad yung 10. Okay?
Kasi hindi nyo pa kabisado yung galawan. Pag ganun ang ginawa nyo, live ka agad. Tapos, kahit sa demo, huwag kayong gagawa kagad ng 10 entry. Testingin nyo lang muna, mga 2, 3. Ganun lang muna. Pero hindi pa tayo tapos ng paliwanagan, ha? So, this is 30 minutes. Again, what you will do on a higher time frame, you will do on a lower time frame. Ito ngayon, nag-bounce na. Ito, nag-bounce. Double bottom. Kung gusto nyong pumasok dito, ano yung pinaka-safe? Ayan. Pwedeng ito, pinapasok nila yan. Kasi 30 minutes na yan eh. Pasok. Labas dito kagad. Kasi bakit? Ito na yung next resistance eh. Pero kung ano yung pinaka-safe, ito yung pinaka-safe. Hintayin yung mabasag to. Ayun. Hintayin yung mabasag yan. Tapos, tsaka kayo mag-entry do sa pullback. Oh. Kasi dito pa lang kung titiisin, tutusin, makikita nyo na, di ba? High, lower high, lower high, lower high. Dito pa lang nag-uumpisa na siya, oh. Dito pwede na rin. Kaya lang may pullback yun. Pero so hintayin niyo 'tong mabasag, tapos hintayin niyo yung pullback. Kaya lang sila metal din talaga, risk taker sila eh. Pagka nakakita sila ng ganyan, magugulat kayo, nakapasok na sila. 30 minutes to ha. Hindi sila papasok dito. Papasok sila sa 1 minute. Bawa nakakita silang ganyan. No? Papasok na sa 1 minute. Ito lang, kukunin lang nila ito eh. Minsan, ang kinukuha nila, kuhan lang eh. Ilang pips kinukuha nyo, mate Dustin? Hindi naman kayo nagkukuha. 30 lang eh. Madalas eh. Hindi ko natitignan, sir, yung pips, yung dollar na mismo. Eh, ito, 112 na to eh. Sabihin nyo ng 30 pips. Ilan yung kinukuha mo? Di ba nagpo 0.3 ka, di ba? 0.3. Yes, sir. 0.03. O, sa 0.1 ito, this is $3. Sa 0.3, this is $9. $9 per trade sa 10 entry. $90. Ganun sila. Itong pinakita ko sa inyo, from here to here is already 112. Eh, di ibig sabihin, pag pumasok sila rito, dito, labas na sila. Kung talagang medyo naya nila dyan. Kasi kita na to eh. Pag medyo bumalik, tsaka sila labas. Kanina pagdating ko, natulog ako, pagising ako, tsaka ako nag-trade. Ginawa ko to. Yun lang kasi talaga, pagka gagawin nyo yan, siguraduhin nyo nakakondisyon yung isip nyo. Huwag nyo gagawin na inaanto kayo. Baka hindi nyo makita. Okay. So, 15 minutes. Ayan. Ayan. Kanina. Yung pinakita kong trade sa inyo kanina, ito siya. Ito. Paglabas niyan, pumasok na ako. Yan. Ano yung nagbigay sa akin na idea na tataas siya? Fair value gap. Kasi nakita ko, rejection. Saan kaya babalik? 5 minutes. Ito yon. Ayun yung fair value gap po. Fair value gap, unfilled orders, posibleng balikan. Again, posibleng balikan ha. Hindi ko sinabing babalikan. Ngayon, ang tanong, naniniwala ka ba bilang traders kung babalikan? So, kung naniniwala ka, you can set your trade. Bawa na, enter. Stop loss. Ayun. Ngayon, hindi na ako pumasok hanggang dito kasi iniisip ko, resistance na to.
Pero binalikan. Ayan, dalawa yung fair value gap. Nung nandito na, bumababa naman. Ano kayo babalikan? There's another fair value gap. Ayan, binalikan na naman. Sumobra pa. Yung iba, akala nila pag binalikan yung fair value gap, hihinto na. Hindi ah. You can either TP sa fair value gap o adjust mo yung stop loss mo habang bumababa. Ngayon, pag okay ka na, edi mag-TP ka na. Bakit? Tingnan natin. Imagine niyo nag-trade kayo dito, after this. Di ba, pin bar. Confirmation, sabihin na natin, pullback. Dito. Nag-trade kayo dyan. Sukatin natin hanggang dito lang muna. Ten multiply by 10, 100 pips na yan. Di ba? Wag mo nang kunin yan. 30 na lang kunin mo. 30. Nag-enter ka rito. Pumasok ka. Hanggang dito lang. 42. Multiply by 0.3. That is almost $10. Multiply by 10 entry. That is $100. Yun yung ginagawa nila. Tapos, pag nakakita silang ganyan, ayan, indecision, lumalabas na sila. Tapos, ano bang meron dito sa lower time frame na to kanina? Di ba? Pansinin nyo. Ito. This is a consolidation for 5 minutes. This is a breakout. Pullback. Di nag-pullback. Nag-pullback. Ayun yung decision. No? Pwede baba ka ng 1 minute. Ayun yung sideways, di ba? Ayan yung pullback. Ayun yung high, lower high, lower high. Lower time frame to ha. Low, lower low. Di ba? Lower high. Double bottom. Break na structure. Di ba? Ayan, break ng trend line. Ayan. Ba't di ka pwedeng pumasok? Lower time frame nga lang. Kunin mo to. Ito, lumabas na rito eh. Kunin mo na to. Ito na lang kunin mo. Hanggang dito na lang. Sukatin natin. 1 minute na yan ha. 8. Multiply by 10. $80. 80 pips. Multiply by 0.1. The $8. Multiply by 10 na entry. $80. Ganun lang yung ginagawa nila. Kaya lang, ang tanong kasi is, naniniwala ka ba na babalikan talaga yung mga fair value gap na yan? If you believe na babalikan yan, then go on. Ngayon, hindi ka pa naniniwala para makumbinsi sarili mo. Ito, siniyar ni Mate Aldrin to. Mate, isang buwan kong tinititigan yung 1 minute. Paano gumalaw? Ba't di natin gayahin kung talagang we wanted to become like Mate Aldrin o Mate Dustin? Ikaw, Mate Dustin, gaano mo katagal tinitigan naman yan? Sir, binabalikan yan. Binabalikan, ano? Pero paano mo na convince yung sarili mo na talagang binabalikan? Inaral ko na yan, sir, talagang binabalikan siya sa demo ko na gano'n noon. Binabalikan niya, mga 1 linggo kung minanmanan niya, observe. Mas mabilis ka. Si Mate Aldrin, 1 buwan daw eh. Tinititigan ko, Mate, talaga kung anong ginagawa nung 1 minute na yan. Tapos nakita ko, nung natutuhan ko yung fair value gap, inobserbahan ko yung fair value gap. Talagang binabalikan. So, ganun lang ang gagawin natin. Gawin nyo. Dali, bili ka anak ng French fries, Okay. yun yung magiging tanong mo talaga sa sarili mo eh. Ito ba ay babalikan? Ganun ba? Yan. Tulad kanina, 'di ba?
Naglagay ako dito, di ba? Sinagad ko pa hanggang doon. O tapos, bumalik. O then na-stop loss ako. O, kanina, nandito na yung price ko. Nalibang ako ng katuturo sa inyo. Hindi ko nakita, bumabalik na. Na-stop loss yung actual ko na price. Na trade. Nalilibang ako pag nagtuturo eh. Hindi ko nakita na bumabalik na nga pala. Nakalimutan ko may trade nga pala ako. Kaya pagka nagtuturo ako, minsan ayoko nagte-trade. Imagine niyo, ito na yung panalo ko kanina Ito na, nandiyan na. Nandiyan na. That is 100 pips na. Tapos nakalimutan ko, bumabalik pala. Ito. Ngayon, tapos babalik na naman. Gaano kasakit sa ulo yan, di ba? Buti ka mo, ang nilagay ko, isang entry lang. Just for the sake lang na makita nyo. Kaso, nung nandito na, nakalimutan ko, may entry nga pala ako. Paglingon ko gano'n sa kanan, 3 kasi monitor ko. Nandito sa kabila yung isa, hindi ko na nakita. Okay. So, na-stop loss ako. Ilan ang na-stop loss ko? Ilan ba? Tingnan ko nga. $7. Okay na rin. So, any question regarding this lower time frame? So, anong nakikita nyo ngayon? George, paano po pinakaiba ng retest sa pullback? Parehas lang halos. Tulad nito, di ba? Pansinin nyo to. Actually, pare-parehas. Sir, question sana ako, sir. Oo. Eto, sir, ha? Eto, di ba? Eto. Tingnan nyo to, ha? Lower time frame to, 15 minutes. Eto yung trend. Low. High, no? High. Lower high. Lower high. Diba? Low, lower low, lower low, lower low. Then, ito, sabihin na natin, hindi naman saktong triple bottom. Diba? Multiple rejection na yan, eh. Tapos, saan ka? Sa bullish fair value gap. 1 hour November 18, binalikan niya. Ito ngayon, umangat. Di ba ito, choke. So, pagka-choke, bumalik. Retest. Retest. Ito ngayon, nung ginagawa, di ba? Nagdo-double bottom na naman. Ngayon, magdagdag tayo ng konting kwan. May nagtanong kanina, ano sir, ano mate yung MSB? Ang ibig sabihin ng MSB, Market Structure Break. Tingnan natin, hingi tayo ng tulong kay MSB. Yung mga nag-i-indicator, kung ako sa inyo, huwag niyong ilagay indicator ng nakababad. Para, sabi nga niya, added confirmation, nakababad. Dapat, kikuha niyo siya. Ayan, MSB. Ibig sabihin ng MSB, downtrend kasi to, lower time frame na 15 minutes. So, na-break nitong galaw nito yung downtrend na to. Ayun, dapat ito, na-break niya. Kaya nagkaroon ng market structure break. Ngayon, this will serve as parang another high. Parang pantay sila. Dapat kasi hindi pantay. Dapat mas mababa ito. Yun yung structure downtrend Kaso, halos nagpantay sila. So, ito ngayon, new high. Ito ngayon is low, higher low. Ito ngayon, makikita nyo, looks like double bottom. Ito, mayroon pang ganyan, Double bottom. Ito, tingnan natin to, Baba tayo ng 5 minutes. Ayan. Nagdo-double bottom siya. Baba tayo ng 1 minute. Ito yung kanina, ayun, So, market structure break again, lower time frame. So, ibig sabihin, parang tataas na, pero bumalik. Binalikan na naman itong fair value gap. Ito. Sa lower time frame, ito na siya, parang double bottom siya. Hingi tayo ng isa pang tulong, tanggalin natin to. Hindi ko ba siya. Punta tayo dito, Ayan na siya.
Tanggalin nyo sa isip nyo yung lower time frame. Tanggalin nyo sa isip nyo yung lower time frame. Isipin nyo yung market structure. Ano, high, lower high. 'Di ba? This is higher low, this become lower low. May Henry, may pumapasok daw. Okay. Si Metal Drain. So, ito lang pumapasok na sila Metal Drain dito eh. Yan, sa ganyan. Indecision, pag nakakita ng ganyan, papasok na sila. Kasi bakit? Hanggang dito lang kunin nila eh. Ayan na yung market structure, yo. Ito. Ayan na, oh. Ayan na yung breakout. Ayan na yung susunod, oh. Pwede na nga, eh. Ito na naman, oh. 'Di ba? Binalikan lang. Pero, pwede na, no? Metal Drain. Yes, Mike, pwede na yan. Oh. Saan ang TP? Dito, 1 o dito, 2? Pinaka-safe. 2. 2. Sukatin natin. 1, 1, pinaka-safe, di ba? Sukatin natin kung ilan yan. Let's say, pasok dito. Sorry. This is 40. 40 pips. Di ba? Kaya lang, huwag kang kabahan pag bumalik na ganyan. Kasi bakit? Ito na yung trend eh. Ito na, oh. Iba, kakabahan, balabas eh. Let's say ito. Ganyan, yan. This is 9.5. Multiply by 10, 95 pips. Laki na yan. Diba? So, ayan. Kaya lang ito, medyo, yun nga, sayang. Kung magmumultiple entry ka at naka 30 pips ka na, lumabas ka na. Ito kasi ilan to? This is 340. This is an example of sobrang taas ng TP mo. Tulad no, hindi naabot ka agad. Pero maya-maya yan, baka maabot na rin yan eh. Bakit? Tingnan natin ha. Nasusundan nyo ba, mate, kahit na, Ang pinatopic natin dito yung babalikan kaya yung fair value gap. Tingnan natin. May fair value gap bang binabalikan? Tapos na, nabalikan niya na yung sa baba. Dito ngayon, may fair value gap pa sa taas. Ito, fair value gap, binalikan. Dito, 5 minutes. Dito, wala na ako nakikita. Kaya lang, eto na siya, double bottom na. Ito nga, 1, 2, 3. Triple bottom. Ito, 1, 2. Binalikan niya, double bottom. Panoorin niyo yung video kanina na may nagpasa. So, ayan na siya, Di ba? So, ibig sabihin, ayaw niyang butasin. Kaya nung pinanood ko yung video na yun kagad, sabi ko, maganda tong video na to. Pag makakatulong, panoorin niyo. Ayan, panoorin niyo. Video kanina na to. 1, 2, 3. Triple bottom. Ito yung neck. Ito yung neck, Kung gusto mong pumasok dyan, okay. Kung gusto mong pumasok dito, okay. Kasi double bottom ito eh. This double bottom, ito yung neck. Pero kung ito yung kinukonsidera mong dalawa na to, ito yung neck. Ito kanina, triple bottom, ito yung neck. Labas dyan, Ito ngayon, double bottom, ito yung neck. Paglabas dito, pwede ka nang pumasok uli. TP rito. Ayan na. Hindi naman kailangan maging religious ka sa isang time frame eh. Pagka nag-multiple time frame ka, nakakapag-adjust ka. Ayan na. Dali muna. Talagang tataas yan. Mahuhuli na naman ako. Pasok muna ako na isa. Nabawi ko man lang yung Saan ba? Not responding. Metal Drain, ito na yung lower time frame. Ito, dalawa na, Tignan nyo, Let's say, 15 minutes. Yun, Pag ito, ng dalawang 15 minutes, kaya kahit isa lang, pasok na. Pwede na pumasok. Kaya lang, huwag nyong iiwanan.
Daming rejection mate sa baba. Oh, dami na, oh. Ito na, oh. Ito, pullback ito, retest. Ang magiging challenge na lang sa inyo yan is, naniniwala ba kayo doon sa strategy nyo? Yan. Kung naniniwala kayo, then go. Oh, nahuli na ako. Dali mo na. Pasok lang ako na isa. Babawi ko man lang yung natalo ko. Nalibang ako doon eh. Ay. 15 minutes. Baba ng 1 minute. Yan. Nyok. No, kuha na kagad yan, no? 20 pips na kagad yan. Chok, ayan, oh. Bukan nga natin. 5 minutes. Late na eh. Na-late na eh. Diba, bukan natin. 5 minutes. Huwag na habulin. Ito, late na to eh. Dapat dito. Ito, dapat TP na to eh. Kinlose ko na yung profitable ko. Ayun, nag-close na ako ng profitable. Lakit 20 pips na ako nun. Pero dahil ako kasi pag ganito, 0.01, hindi mo ako kinakabahan. Ngayon, kayo, pag demo lang kayo, demo. Tulad yan, tingnan natin, tayo natin. Ayan, nagpo-pull back ko. Pag ganyan mate na obserbahan ko, pag tumama niya dyan sa dulo ng first, yung isang mahabang candle, babalik yan. Dito, ito eh. Ayan, Nauntog kasi siya rito eh. Dito eh. Nauntog siya rito. Ayan, bumabalik ka. Ah. Pag naabot niya yung mabubuong fair value gap, babalik talaga siya. Ito. Another fair value gap. Ayan. Yung iba, pag ganyan, hindi na siguro babalikan. Papasok na sila. Yung talagang nirerespeto nila yung trading nila na they wait for the fair value gap. So, pag inaabot ito, dito pumapasok. Actually, mayroon pa isa sa baba eh. Maliit nga lang. Minsan, may posibilidad talagang bumaba pa eh, bago gumanon eh. Kaya pagka nakakuan ka na, tulad yan, naka-TP na naman ako. Kaya lang, mababa pa. Kasi, mababa yung lot size ko, kaya mababa yung kan ko. Naka 5 pips na ako. Pwede nang close. Yan, maangat na ganyan.